Mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako nga po pala si Andrea Jan Agner at welcome po sa aking 365 Daily Devotion ni Pastor Russell Campo, Seminary Edition. At ngayong araw po ay August 22, 2025 at ang topic po natin ngayong araw ay Redemption. May listahan ka pa ba ng kasalanan? And yung scripture po natin ngayong araw is Ephesians chapter 1 verse 7. And yung sabi po dito sa ating concept na redemption is refers to the Christ saving works as an act of buying back sinners from bondage to sin, death, and the devil through the payment of a ransom, his own life. The imaginary is drawn from the slave markets of the ancient world, where captives were purchased and set free. While the ransom concept is biblical, caution against over-specifying to whom the ransom was paid. The focus is not on the recipient but on the Redeemer, Jesus Christ, who sanctified God's justice and liberate us by His blood. And yung sabi po dito sa ating scripture na Ephesians chapter 1 verse 7, in Him we have redemption through His blood, the forgiveness of sin, in accordance with the riches of God's grace. Sa Tagalog po, sa Kanya'y mayroon tayong katubusan sa pamamagitan ng Kanyang dugo na kapatawaran ng ating mga kasalanan ayon sa mga kayamanan ng Kanyang biyaya. And yung teaching number 1 po dito, sabi po ay redemption summarize the inner Bible. Sabi po dito na yung redemption talaga is makikita natin yan sa buong Bible. Talaga ito yung sinamarize ng Bible na yung ating Panginoong Jesucristo ay sinave tayo sa mga work natin na siya yung nagbigay or nag-act ng buying back doon sa mga sinners natin from bondage to sin, and death, and the devil through the payment of ransom. And yung teaching number 2 po natin is redemption show the beauty of the cross. Sabi po dito na yung redemption is pinapakita po talaga nito yung kagandahan ng cross ng Kalbaryo na yung ating Panginoong Jesucristo ay dito siya pinako para sa ating mga kasalanan. Siya yung nagbigay ng payment doon sa mga sin na nagawa natin. And teaching number 3, redemption shapes us into Christ-like character. Sabi po dito na yung redemption, isinishape tayo nito, hinubog tayo dito, na tayo ay maging katulad ng ating Panginoong Jesucristo, katulad niya na pagkakataon niya, dahil nga dun sa pag-redempt niya sa atin, dun sa mga kasalanan natin. And dapat na maging katulad natin siya, na i-give back natin sa Kanya yung mga ginawa niya. And application number 1, experience God's redemption. Sabi naman po dito na i-apply po natin sa life natin or sa sarili natin na dapat na i-experience natin yung God's redemption sa buhay natin, na parang naaalala natin or na-imagine natin na sobrang ganun pala talaga yung na-experience natin sa life natin yung God's redemption. And application number 2, extend the same redempting grace to others. Sabi naman po dito na i-apply po natin sa sarili natin na pahabain natin yung parehas na redempting grace doon sa mga hindi pa unbelievers, sa mga katulad din po natin na creation ng ating Panginoong Diyos. Sabihin po natin sa kanila yung redempting grace na ginawa sa atin ng ating Panginoong Jesucristo. And application number 3, erase your record book of sin. Sabi naman po dito na i-apply po natin sa life natin, na alisin po natin or burahin na po natin sa life natin yung mga kasalanan na nagawa natin at magbago na po tayo. Alisin na po natin yan at huwag na po natin ulit pang gawin. And dahil lang po ngayong araw, maraming salamat. God bless.